Sa loob ng maraming dekada, nabuhay ang Pilipinas sa ilalim ng anino ng mga mas malalaking kapangyarihan na may napakalaking kakayahang militar. Pinakamalinaw itong nakikita sa West Philippine Sea, kung saan araw-araw ay nakakaranas ang bansa ng presyon, panggigipit, at agresibong taktika mula sa China. Ang tanong na, kaya bang ipagtanggol ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Ay hindi simpleng tanong. Ito ay emosyonal at makabuluhan para sa bawat Pilipino dahil nakaugnay ito sa ating dangal, soberanya, karapatan sa teritoryo, at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Upang sagutin ito ng tapat, kailangang suriin ang kasalukuyang lakas ng bansa, patuloy na modernisasyon, mga alyansa, at ang nagbabagong anyo ng alitan sa karagatan. Hindi kayang tapatan ng Pilipinas ang China sa isang ganap na digmaang militar. Ito ay totoo at inaamin mismo ng mga defense planners ng bansa. Ang China ang may pinakamalaking navy sa mundo ngayon, ang kanilang Coast Guard ay may pinakamabibigat na barko, ang kanilang maritime militia ay umaabot sa libo-libo, at ang kanilang air power, missiles, at surveillance network ay napakalawak. Samantala, ang Pilipinas ay isang bansang unti-unting binubuo muli ang defense posture matapos ang dekadang kulang sa pondo. Ngunit ang kakayahang ipagtanggol ang teritoryo ay hindi lamang nakabase sa dami ng armas o barko. Sa modernong panahon, ang depensa ay nakasalalay din sa estratehiya, alyansa, diplomasya, batas internasyonal, public narrative, domain awareness, at kakayahang gawing mataas ang political at operational cost para sa sinumang aggressor. Ang unang linya ng depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay ang lehitimong karapatan nito. Ang 2016 arbitral ruling ay nagbasura sa 9-dash line ng China at kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa sariling EEZ. Hindi man ito napahinto ang lahat ng aksyon ng China, binago nito ang pananaw ng buong mundo. Kinikilala ng malalaking bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia, Canada, United Kingdom, at EU ang desisyon at paulit-ulit na sinasabing ang West Philippine Sea ay nasa ilalim ng karapatan ng Pilipinas. Ang internasyonal na suporta ay hindi man nakalulubog ng barkong sumusuway, pero nagbibigay ito ng matibay na diplomatikong proteksyon. Kahit ang China ay kinakailangang mag-ingat dahil bawat agresibong kilos nito ay nagdudulot ng global condemnation. Ngunit ang depensa ay hindi lamang tungkol sa batas. Ito rin ay tungkol sa deterrence, ang kakayahang pigilan ng agresyon bago pa man mangyari. Malaki ang bahagi dito ng mga alyansa ng Pilipinas, lalo na ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos. Sa kasalukuyan, mas aktibo ang alyansa kaysa sa nakalipas na 3 dekada. May joint patrols, pinalawak na EDCA sites, mas madalas na balikatan exercises, at malinaw na pahayag ng US na anumang armadong pag-atake sa mga barko o tauhan ng Pilipinas sa South China Sea ay sakop ng MDT. Hindi man takot ang China sa lakas militar ng Pilipinas, kailangan nitong kalkulahin ang peligro ng mas malaking gulo kasama ang US, Japan, at Australia. Hindi nito ginagarantiya ang panalo ng Pilipinas, ngunit lubos nitong binabawasan ang posibilidad na agawin ng China ang isang okupadong isla tulad ng Pag-asa. Lumawak din ang network ng kaalyado ng Pilipinas. Nagbibigay ang Japan ng Coast Guard vessels at surveillance systems. Tumutulong ang Australia sa training at maritime cooperation. Ang France, South Korea, India, at iba pang bansa ay nagbibigay suporta sa modernisasyon. Sa pamamagitan nito, nagiging bahagi ang Pilipinas ng isang mas malawak na sistema ng seguridad kung saan mas mataas ang political at economic cost para sa sinumang susubok dominahin ang West Philippine Sea. Pero hindi sapat ang alyansa kung hindi mismong nagpapakita ng tapang ang Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, naging mas assertive ang bansa sa karagatan. Tinutuloy ang resupply mission sa Ayungin Shoal kahit may harassment. Ang Philippine Coast Guard ay nagiging mas bukas, inuulat ang bawat insidente sa buong mundo gamit ang larawan at video. Ine-escort ang mga mangingisda, naglalagay ng buoys, at may mga civil missions na nagpapakita ng presensya ng Pilipinas. Ibang-iba ito sa mga panahong nanahimik ang bansa. Ang bagong poster ay nagbibigay ng respeto mula sa ibang bansa at kumpiyansa sa mga mamamayan. Kailangan din ng Pilipinas ang modernong kagamitan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang AFP modernization.
Unti-unting lumilipat ang militar mula internal security papunta sa external defense, isang napakalaking pagbabago. Kumukuha ang Pilipinas ng multi-role fighters, radars, shore-based anti-ship missiles, offshore patrol vessels, drones, at C4ISR systems. Hindi man ito sapat kumpara sa napakalawak na arsenal ng China, malaki ang naidagdag nito sa kakayahan ng Pilipinas na manlaban. Halimbawa, ang anti-ship missiles ay nagiging malaking panganib para sa sinumang susubok gumawa ng amphibious assault. Kahit kaunti, nakakapagpabago ito ng desisyon ng kalaban. Ang Philippine Navy, bagamat maliit, ay lumalakas. Mayroon ng modernong frigates at paparating na corvettes. Ang Coast Guard, na siyang nasa frontline sa West Philippine Sea, ay tumatanggap ng mas maraming bagong barko at mas mahusay na training. Mahalaga ito dahil karamihan ng insidente sa WPS ay nasa gray zone, hindi full-blown war. Mas kailangan dito ang law enforcement vessels kaysa warships. Malaki rin ang bentahe ng Pilipinas sa heograpiya. May kontrol ito sa ilang isla at shoals kung saan maaaring magtayo ng radars, ports, at communication posts. Ang Pag-asa Island ay may runway at komunidad. Ang Ayungin Shoal, kahit maliit, ay strategic dahil sa lokasyon. Habang mas pinapalakas ang mga pasilidad na ito, mas mahirap silang agawin ng hindi nagdudulot ng malaking eskalasyon, isang bagay na iniiwasan ng China dahil sa political at economic risks. Gayunpaman, may malaking hamon pa rin. Kulang ang barko ng Pilipinas para bantayan ang napakalawak na karagatan. Hindi kumpleto ang surveillance coverage. Kaunti ang aircraft. Mabagal ang procurement. May internal political divisions at minsan ay kulang ang pondo. Hindi lamang armas ang depensa, kailangan din ang long-term commitment at pambansang pagkakaisa. Dagdag pa rito, masalimuot ang gray zone tactics ng China, water cannon, ramang, laser harassment, at swarming. Ang mga ito ay idinisenyo upang manginis at mangharas ng hindi umaabot sa antas ng digmaan. Mahirap itong tugunan ng mas maliit na bansa dahil araw-araw itong nangyayari. Hindi maaaring gumanti ng armas ang Pilipinas dahil magdudulot ito ng eskalasyon. Kaya ang estratehiya ng bansa ay transparency, documentation, at diplomatic pressure. Mabisa ito sa pagbuo ng global support, ngunit hindi nito napipigil ng pisikal ang bawat hakbang ng China. Kaya ba talagang ipagtanggol ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Depende kung paano ito titingnan. Kung ang ibig sabihin ay pigilan ang bawat maliit na pagpasok ng China sa EEZ, mahirap itong gawin. Pero kung ang ibig sabihin ay pigilan ang China sa pag-agaw ng mga okupadong teritoryo, pagpapatalsak ng mga sundalo sa Ayungin o Pag-asa, o pag-atake sa mga barko ng Pilipinas, mas kaya ito ngayon kaysa dati, lalo na dahil sa MDT at mga kaalyado. Ang depensa ay hindi isang laban lang. Isa itong tuloy-tuloy na kilos, presensya, resilience, diplomatikong lakas, legal na katotohanan, modernisasyon, at walang sawang pagtindig. Sa aspetong ito, araw-araw nang ipinagtatanggol ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ang bawat resupply mission, bawat paglalayag ng Coast Guard, bawat dokumentasyon ng harassment, at bawat pahayag ng suporta mula sa mundo ay bahagi ng depensa. Hindi man perpekto, pero malinaw, hindi sumusuko ang Pilipinas. Hindi man kaya ng Pilipinas talunin ang China sa lakas militar, kaya nitong gawing mataas ang presyo ng anumang agresyon. Kaya nitong protektahan ang interes nito, ipaglaban ang soberanya, at tiyaking hindi basta-basta mawawala ang anumang teritoryong nasa ilalim ng kontrol ng bansa. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isyu ng armas. Ito ay isyu ng dangal, determinasyon, at pagkakaisa. At hanggat may Pilipinong nagtatanggol, lumilipad ang bandila ng bansa sa Pag-asa, nagpapatuloy ang misyon sa Ayungin, at naninindigan ng bayan, ang Pilipinas ay patuloy na nakikipaglaban at handang ipagtanggol ang West Philippine Sea.